Paano maglinis ng kadena ng motor sa ating KTM. Ito po. Yan. Kadiri, ang dumi. Ang ilalim. Yan. Yung kadena actually malinis pa, pero lilinisin na rin natin para sigurado. So, ang kailangan natin mga chemicals at kailangan din natin baklasin ito. Ito yung gagamitin natin, gas lang or kerosene. Ayan, kerosene natin, also protective gloves, toothbrush, karton pang sapin sa ilalim, at ang lastly natin itong gear oil, manual transmission fluid. Okay, start na po tayo. Ang ating pagtanggal ng tornilyo is laging counterclockwise, standard po yun, counterclockwise. Tandaan nyo, pag naghihigpit kayo ng tornilyo sa mga plastic na cover, huwag nyo hihigpitan ng gusto dahil nabibiyak yan. Yan, plastic lang yan. So, same din sa sa iba pang parts. Tingnan natin kung gaano karami siya. At ito na nga po ang ating malinis pa rin siya. Okay. Ayan, dumi-dami. So unahin natin ay lagyan muna ng sapin. Asahan mo maraming tulo yan, tsaka mag-prepare kayo ng basahan pang. Okay, nasali na natin yung ating kerosene sa ating pang spray. So start tayo mag-spray ng as you can see, tumutulo na ang dumi. Oops, sablay. Tanggalin muna natin yung mga sobrang dumi talaga. So pangit ng pang-spray natin, hindi direkta masyado. Actually, ang kerosene kasi is okay sa mga okay sa mga O-ring type at mga X-ring type na mga kadena. So wala kayong iisipin na masisira yung O-ring o yung rubber seal ng kadena sa mga mga big bike. Gamit tayong toothbrush. Mga dugo-dugo yung ilalim, marami yun. So talagang kapatid, tignan nyo, gas lang yan, ha. Huwag ka lang bumili ng mamahaling chemical. Yun lang, tignan yung dumi. O, iyak. Toothbrush ulit. Hindi mo kasi pwedeng kalasin yung kadena dahil buo tong type na kadena to. Ano siya, endless, yung walang putol. Yung buhok-buhok pa. Dito tayo nagsimula. Sabi ko, safety tayo.
Pero wala pala akong gloves. Okay, wait. Position tayo. Yun. Kayong mahiya sa gas para malinis yung every inch ng ilalim ng motor. As you can see, dyan pa lang tayo. Dami nating kalat. Malinisin mamaya. Daming nalalaglag sa ilalim. Dami talagang dumi. Okay. So far okay tayo dito ng konti na. Ano pa? Tapos eto na rin. Ayan. Okay, sablay. Tulo, ilisin na natin mamaya. Nakikita nyo, spray pa lang tayo pero halos tunawin na lahat ng gas yung dumi o yung grasa o yung langis na natutuyo sa gilid-gilid ng kadena. So tiyagaan talaga. Tripod. Ang gaas ang saktong pinakamagandang panlinis sa ever since na nagkamotor ko. Siya talaga yung pinanlilinis ng kadena. Mas ano siya, mas maganda kumpara mo sa mga chemical. Gumamit ako nung damage niya. Ito yung brake pad cleaner. O nasisira yung pintura, kinakain niya. So bumalik ako sa gas. Siyempre, experimentation muna kung saan mas maganda o yung tingin mo mas mabilis yung trabaho. Maganda kasi yung yung maganda ng brake pad cleaner o yung carburetor cleaner. Ma-pressurize siya. So yung mga sulok-sulok talaga, meron ka lang parang hose na maliit o yung tube na maliit para maabot yung mga pinakasulok-sulok. So dito tayo nag-start sa area to kasi ito yung pinakamarumi. Sorry kung
kung sumasablay yung camera natin ha. Nakaano lang tayo, nakahawak-hawak lang. Parang di sapat yun dito talaga. Ay, kaya na. Inisaran natin yung mugs. So, ito yung marker natin kanina pa. So, natapos na natin. Pero mukha talagang marumi pa rin. So, hindi kontento dito. Kailangan natin karami ilalim. Ito yung inner part ng kadena. Isa na lang yung gulong. Saka yung mugs. Yun, nakaamoy ang gas. Dapat talaga mag-mask kung maselan ka. Pero kung hindi ka maselan, hindi naman harmful ganun yata ang gas as far as I know. Unlike ng gasoline talaga, medyo magkakaroon ka ng sabi is harmful sa atay gawa ng lead. Pero since wala nang ang gasoline natin kasi ngayon mostly hindi na unleaded na talaga kasi yung premium lead free na siya. May ethanol na siya. Yun na yung ginagamit nilang yung additives. Correct nyo na lang kung mali ako ha. Ito tayo. Parang meron na siyang stain. Yan ang simula ng kakalawangin na yung kadena niyo pagka hindi nyo na iintindi. Well, so far okay na. Nakakudkod natin lahat. So nasa na natin muna yung part na tandaan nyo yung rotation ng gulong ay ng kadena. Huwag kayo nagkukudkod sa ganitong area na pwedeng maipit ang kamay nyo in between sa chain tsaka nung sprocket. Marami nang naputulan ng daliri dyan. Itong ginagawa ko is labas lang. Yan, yan. Ang matanggal na sobrang gaas. Ngayon, kung dito ka sa loob naman is dapat papunta doon, huwag papasok dito sa sprocket. Yung cleaning ng ibang part ng motor, madali na yan. Once na natapos ka na sa kadena, pwede mo i-car wash or punas na lang. Pero kasi itong motor ko hindi ko siya kina-car wash dahil according sa manufacturer o sa mga big bike owners o sa mga KTM owners, nagkaka-issue pag kina-car wash, nagluloko yung sensors kung ano-ano pa. So ginagawa ko mostly punas, pero dapat huwag mong pupunasan ng maraming alikabok pa yung motor. Okay, start natin yung motor para matanggal yung gaas sa kadena. Find my key. Let's use it po. May pasok na tayo.
Okay, tuloy. Start natin yung motor. So kasi habang iinit yung makina niyan, asahan mo masunod yung gas yan. So uusok yan. So huwag ka mag-alala. Since medyo warm na yung makina natin, pwede mo na siyang start. So clutch. Oh, sorry, I forgot. Nakababa yung ating stand. Sensor nga pala yan. So neutral ulit tayo. Ayan. Para matanggal yung sobrang langis, sobrang gas pa. So nag-dry up naman yung gas, pero bago mo siya lagyan ng ng oil o ng chain lube o kung gagamitin natin na transmission fluid manual, kailangan matanggal muna lahat yung gas para hindi babawasan yung viscosity ng oil kasi malapot yan eh. So pagka nalagyan mo siya nahaluan siya ng gas, malabnaw na, tatalsik lang yung langis. Kailangan natin pwede mag second gear para makabilis. Yan, pag gumagang yung kadena nyo parang tumatalon, hawakan nyo na ng konti yung clutch kasi jerky talaga yung motor natin. Tumatalon, diba? Hawakan mo ng konti yung clutch, half clutch mo lang, laro-laro mo yung clutch. So medyo mas mabilis, sabi ng konti yung clutch. So tanggal na lahat yung langis niya. Okay, huwag natin palilimutan linisin ang cover ng sprocket. Ayan, hindi na naman ako naka-gloves. Ayan lang, toothbrush lang, pwede na yan. Hirap ng ginagawa ko naman ito. Huwag mong kalilimutan yung mga tornilyo, yung pinaka-butas na sprayan ng gas kasi may mga yan galing sa kadena. So pwede masira yung thread ng ating tornilyo sa makina. Kailangan linisin natin yan. So yung ginagawa natin is final touch. Ito yung narapan ng bilis kanina. Mabilis masyado. Tapos brush. Ulit tayo ulit. Ito sa chain cord.
So naubos natin halos ang 500 ml na kerosene. So isang linisan lang. Nabili ko siya yung 500 ml na 35 pesos. So mas mura pa rin siya kung bibili ka ng mga chemical na spray at linisan pa rin. Itong pinaka-cheapest ang pinaka-easiest na paglilinis ng kadena. So, since pinasa ako ulit ng gas, ulit natin yung pakidaling natin para matanggal ang gas sa kadena. Medyo nice talaga. So, solid life. Tandaan nyo kung ganitong may gas yung kamay nyo, huwag kayong mahawak sa mga panels masyado ng motor nyo kasi pwedeng ma-damage ng yung gas or kung ano mang chemical yung pwedeng ma-damage yung plastic. So, pwede matanggalin mo naman ng gloves mo sa yung motor. Okay, yan, dinis tayo. So, simple yung ating basahan. Gagamit tayo mamaya ng mas maayos pa na basahan pag-final na. Ang galing yung sobrang gas. Although hindi naman siya harmful sa mga yung gas hindi naman harmful sa mga oil o oil seal compared sa mga ibang chemical. So, wala kung tama. I'm sure, correct yung kung mali ako. Komenta lang kayo kung mali tayo. Pero ito yung sa akin, ito yung alam ko na mas madali at pinakamura mong paglilinis ang kadena natin. Pag nandito ka, huwag pagano. Huwag pagano ng linis kasi pwedeng maipit ang kamay mo sa sprocket, kung bigyan sa sprocket. So pahina naman. So palayo. I'm sure tuyo na yan sa gas, sa kerosene. Tapos ngayon, iyang kalat natin ngayon. So, gamit natin itong transmission oil. Ito ng konti sa takip. At tip ko lang yung toothbrush pang-apply. So, mag-start ka ulit sa yung marker natin kanina na may dilaw. Yan, ito. Ito mag-start. Taas at ilalim lang. Ito. Tandaan nyo, yung ginagamit natin is oil. So, malapot siya sa regular oil. Pero, tandaan nyo, pag uminit na yung kadena, automatakbo ka na. Siyempre, matatanggal yung ibang oil. Pupunta sa ilalim, pupunta sa pagbocho, o bulag ka ba tumuusok ang motor mo. Yun pala, yung oil na bumabagsak galing sa kadena, nasusunog sa pagbocho natin. So, uusok talaga siya. So, ito yung marker natin, punta tayo. Okay. Ito yung sa atin para matanggal ang excess ng oil natin.
natin since nandito ito sa may tiles. So yung gas is madulas yan sa flooring. So kailangan natin din sa after na. So ngayon okay na. Pwede natin ibalik ito since malinis siya. Kailangan ko istong kasahan. Ang sinabi ko, yung mga butas ng tornilyo, make sure na linisan nyo yan o na-spray nyo ng gas para hindi pumasok yung tumi. Kasi pagka mararamdaman ko pagka may tumi, pag pinasok ng tornilyo, parang hindi makakailan sa loob. Oh, nalimutan ko sabihin sa inyo. Sa pag-iisa lang naman ang size niya. So, walang pagkakamali. Okay. Oh. Don't forget. Isa niyo rin yung dulo. Kung maaari, isa niyo na rin. Hindi siya kakalawagin. Kasi ang area niya sa pag lumang sa tubig, pinapasok din niya. So madalas yung mga ganito sa sprocket cover, pinakalawang din. Pero alam ko sa KTM, okay naman siya. Kasi parang ang ganda nung ginagamit nilang tornilyo. Kung ano siya, kung chrome plated or pares na siguro. Hindi naman natin kasi yung papaandarin pa natin para matanggal pa itong oil na lagyan natin sa kadena. Sa tayo. Sis mo lang. Natin nilinisan yung mags kasi expect mo yung oil na ginamit natin o yung transmission oil na ginamit natin sa kadena is pagkakapas dyan pwede madumi ang quality mags at ang chlorine. So since yan tinatakbo natin para mabawasan yung oil na yan, mapasahan mo may tutulong pa rin dito kasi oil na ginamit natin hindi siya change or yung parang malapit na oil na ginamit sa kadena. Okay na tayo po. Okay na. That's it. Malinis na. So, ano yung ating kadena? So, kita niyo yung reflection ng kamay ko. Sabihin, malinis siya. Meron na rin siyang lubricant. Kaya tingnan, ilang ikot pa lang itong ulo na. So ngayon, kailangan natin siya iikot muna para matanggal yung mga langis pang iba na nasa kadena. So that's it. Yan ang ating basic na paglilinis ng kadena. Yung pinakamatipid na paraan natin na magagawa. Although pinakamatipid yung punas, pero hindi, siyempre kailangan mo linisin kaloob-looban ng kadena, which is kaya ng gas. Hindi mahal, although diskarte lang, pero
kumpara mo sa hindi mo siya lilinisin. Dapat nga every ride mo maglinis ka ng kadena kasi lalo kung inabot ka ng ulan. So ayun na ating finish na paglilinis. Okay, do subscribe po sa aking YouTube channel. Gagawa pa tayong ibang topic tungkol sa motor, sa travel, or anything na gusto nyo, or on Gymkhana. Abangan nyo po yan. Sige po, salamat po.